tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa inyo. Water cannon, Busog na sa balita. dito sa Balitangan. Mainit na balita, nadala na sa Senado ang tax records ni Vice President Sara Duterte na ipinasupina ng impeachment court. Dinala ng ilang tauhan ng Bureau of Internal Revenue at inaasahang formal na tatanggapin ng Clerk of Court ng impeachment court. Bukod sa tax records, ngayong araw din ang deadline para isumite ang iba pang bank at anti-money laundering council records ng BICE at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio. Gayun din po ang records ng ilang kumpanyang iniuugnay sa kanila. Ang ipinasabpina na financial records ay maaaring maging bahagi ng ebidensya sa Article 2 o tungkol sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng BICE na hindi raw idineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pasintabi po isang patay na bagong silang na sanggol ang natagpuan sa tambak ng basura sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulisya, nakabalot sa itim na plastic bag ang sanggol. Inaalam pa ng mga otoridad ang eksaktong truck ng basura na posibleng pinanggalingan ng sanggol. Nasa punerarya na ang sanggol na nakatakdang isailalim sa autopsy. Patuloy ang investigasyon kung sino ang magulang ng sanggol. Maaari po silang maharap sa reklamo. 5 ang sugatan matapos araruhin ng kotse ang isang sidewalk sa EDSA Guadalupe sa Makati City. Wasak ang unahan ng kotse nang datna ng mga rumisponde. Tinamaan din po nito ang ilang motorsiklo at barrier sa lugar. Sugatan ang driver ng kotse, ilang rider at mga nasa bangketa. Agad silang isinugod sa ospital. Wala pa silang pahayag. Iniimbestigahan na ng pulisya ang insidente. Ayon sa MMDA, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple injuries and ang driver ng kotse. Pinag-aaralan ng Department of Energy kung paano tuluyang matatanggal o mababawasan ang system loss charges sa electricity bill ng mga consumer. Kasunod yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na alisin na ang system loss charges dahil hindi niya ito patas sa mga consumer. Paliwanag ng DOE, technical system loss ang nawawalang kuryente habang dumadaloy sa mga kable at maraming transformers. Habang non-technical system loss naman ang ninanakaw na kuryente dahil sa mga illegal na koneksyon. Sa ngayon, may tinakda ang Energy Regulatory Commission na maximum level of system loss na pwedeng singilin ng distribution utilities sa kanilang customers. Sabi naman ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan, masyadong malaki ang system loss para saluhin ng power industry. Tanong niya, sino ang magbabayad sa system loss kung hindi ipapasa sa mga consumer? Wala pang direktang tugon dito ang DOE. Sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, hindi agad matatanggal ang system loss charges sa electricity bill. Makikipag-ugnayan pa raw sila sa mga ahensya at power cooperatives kaugnay niyan. Sabi naman ni Energy Undersecretary Rowena Guevara, maaaring unahing resolbahin ang technical system loss. We need to talk to the National Electrification Administration kasi kailangan niya mag-provide ng loans or long-term loans para pwedeng magawa nga ng electric cooperatives yung improvement ng system. Pag na-improve kasi yung technical system loss at natanggal talaga natin or na-minimize natin yung non-technical system loss, isa lang ang mangyayari, bababa ang presyo ng kuryente. Patay ang isang babae matapos barilin sa Balagtas, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglabas ng rider na yan mula sa isa sa mga eskinita ng Barangay Wawa nitong Lunes. Kasunod niyang lumabas ang isa pang lalaki na naka-asul na pantaas at puting sombrero. Ayon sa pulisya, ang rider na si alias Teteng ang nagsilbing lookout habang ang lalaking naka-asul na si alias Jadi ang gunman. Hindi na nakita ang aktwal na krimen at binaril po sa ulo ang 28 anyos na biktima. Ayon sa mga otoridad, may kinalaman sa ilegal na droga ang motibo sa pamamaril. Itinanggi naman ng pamilya ng biktima na sangkot siya sa ilegal na droga. Anila, nadamay lang ang kaanak sa problema ng kinakasama. Nahuli kalaunan si alias Teteng at ang umano'y mastermind na si alias Unyok. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 100,000 pisong halaga
ng hinihinalang shabu at baril na kargado ng bala. Nasa kustudiya na ng pulisya ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Patuloy ang pagtugis sa gunman. Napinsala ng buhawi ang ilang bahay at establishmento sa Dagupan, Pangasinan. Kita sa CCTV ang pagtangay ng hangin sa isang tent sa Barangay Bunuan, Bugig. Natanggal naman ang bubong na isang bahay doon. Ang yero nito nilipad at sumabit sa puno. Isang bahay pa sa lungsod ang nabagsakan naman ng puno ng mangga. Nagsagawa na ng clearing operations doon. Wala pang impormasyon kung may nasaktan sa pananalasa ng buhawi. Mga kapuso, nalusaw na ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Gayunman, sabi ng Pag-asa, asahan pa rin ang pag-ulan ngayong araw. May binabantayan pang LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito sa layong 1,505 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Wala rin chance ang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon sa hapon. Light to moderate rains ang mararanasan sa malaking bahagi ng Central at Eastern Visayas, pati sa Northern Mindanao at Caraga. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin ngayong hapon. Mag-ingat po sa posibleng pagbaha at landslides. Sugatan ng isang babae sa San Jose del Monte, Bulacan matapos nakawan at saksakin ng kanyang kapitbahay. Arestado ang suspect. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Dinampot ng mga otoridad ang lalaking ito sa Barangay Buenavista 3, General Trias, Cavite. Suspect siya sa panguhold at pananaksak sa kanyang kapitbahay sa San Jose del Monte, Bulacan noong July 24. Ayon sa pulisya, minanmanan ng sospek ang kanyang kapitbahay noong lumabas ng apartment para bumili ng pagkain. Nung pagpasok ng victim natin sa kanyang apartment, sumunod agad yung ating suspect. So, ang hinihingi ng suspect sa kanya is yung cellphone niya at saka yung pera ng mga victim. Kaya lang, nung ibibigay na ng victim yung mga items na hiningi ng suspect is biglaan naman niyang sinaksak. 11 saksak ang tinamo ng babaeng biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinangay rin ng lalaki ang kanyang cellphone at wallet. Ayon sa biktima, matinding trauma ang naidulot ng insidente sa kanya at kanyang 3 taong gulang na anak na nakasaksi sa pananaksak. Pagbayaran niyo po yung ginawa niya sa amin ng anak ko. Kahit po ngayon, konting kalustos lang ang marinig ko. Hindi ko na maintindihan ko ng gagawin ko. Yung anak ko po, pag tinatanong sa kanya kung ano nangyari sa mama niya kayo, sinasabi niya dugo-dugo, tapos yung mga saksak, yung turo niya. Hanggang ngayon po, takot po sa akin yung anak ko liwapit sa akin. Ayon sa sospek, nagawa niya ang krimen dahil sa problema nila ng kanyang asawa. Hindi ko naman po gusto rin eh. Nataranta lang po ako eh. Cellphone lang naman po talaga yung gusto ko nun eh. Kaso po eh, nandaban na po siya eh. Pasensya na sa nangyari. Hindi ko rin naman gusto, may anak din ako. Kaso nagkaroon lang ng problema, nagkaiwalayo kami ng asawa ko. Nakakulong ang sospek sa San Jose del Monte Police Station. Maharap siya sa reklamong robbery with frustrated homicide. Natuklasang dati na siyang may warrant of arrest sa kasong qualified theft. Ire-refer din daw ng pulisya ang anak ng biktima sa mga eksperto para matulungan sa nararanasang trauma. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos pagbantaan umano ang isang babae na ipapakalat ang masisela nilang video kapag hindi nakipagkita ulit sa kanya. Itinanggi ito ng suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Walang kawalan 36 anyos sa lalaki sa ikinasang entrapment operation ng pulisya sa Barangay Talipapa, Quezon City. Ang sospek inireklamo matapos manong pagbantaan ang 22 anyos sa babae na ipapakalat ang maselang video kapag hindi nakipagkita. Ayon sa pulisya, nagkakilala ang biktima at sospek online. Nagpasya silang magkita noong July 18 at nagkaroon sila ng pagkakataong pumasok sa isang motel. Pagkatapos noon ay dinilit ng lalaki, ng suspect, ang
mga conversation nila. Mismong galing na rin sa biktima na meron ngang nangyari sa kanila noong sa una nilang pagkikita. Matapos daw ang mahigit isang linggo, muling nakatanggap ng mensahe ang babae na may kasamang pagbabanta. Base po sa biktima ay mayroon daw kuhang maselang video itong lalaki sa kanilang pagkikita at nagdemand itong lalaki na muli silang magkita at pinipilit na may mangyari ulit sa kanila. Doon na po pumunta sa aming istasyon yung babae at humingi ng tulong. Nakuha sa sospek ang 2 cellphone na bahagi ng isinasagawang imbestigasyon ng pulisya. Nakakulong sa Talipapa Police Station ang sospek. Itinanggi niya ang aligasyon. Wala hong katotohanan po yun. Wala pong video. Wala po kong sinaktan, wala po kong ginawang mali. Sinampaan ng sospek ng mga reklamong grave coercion in relation to Cybercrime Prevention Act at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Huwag basta-basta makikipagkita sa mga taong nakikilala through online at kilalaning mabuti at huwag agad-agad magpapasya na makipagrelasyon o sumama kahit saan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Unusual pero hindi illegal. Yan ang sinabi ng tumistigong dating branch managers ng Land Bank sa Day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Kaugnay sa pag-withdraw ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang paksa sa ika-10 araw na impeachment trial. Kabilang dito ang mga dumaan sa tanggapan ng Vice Presidente, pati nung kalihin pa siya ng Department of Education. Unang testigo ng prosecution, si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, noong panahong nag-withdraw ang Office of the Vice President ng cash gamit ang 4 na checking may tig 125 million pesos. Ang mga cheque na encash daw noong December 20, 2022, February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Lahat nakapangalan kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Ang pondo pumasok daw sa Land Bank mula sa National Treasury. Para kay Constantino, unusual o kakaiba raw ang transaksyon. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. Nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct? Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila by checks po, hindi po cash. Pero sabi ni Constantino, lehitimo naman at hindi illegal ang transaksyon ng OVP. Hindi rin nila ito itinuring na kahina-hinala o suspicious. Supported naman po ito ng advice. So once po nakapasok na po sa system at funded naman po siya, okay na po sa amin yun. Hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate? Yes, sir. Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. So ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. You should be approximate, precise kasi we're talking of impeachment of the Vice President dito. Hindi dapat yung parang kalkulasyon lamang. As much as possible. Opo, mga ganun, 4 bags. Okay, 4 bags. Punto ng prosecution. Tama, 4 na bag, pinaglagyan ng cash, 3 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma sa testimonya ngayon ng ating bank manager
na gaya nga ng nabanggit ninyo, nung April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence, perhaps, we may call it. Sumunod na tinawag bilang testigo si Nenita Camposano, dating branch manager ng Land Bank sa Department of Education. Kaugnay naman sa confidential funds ng bise nung DepEd secretary pa siya. May tig 37.5 million pesos naman ang halaga ng 3 checking winidraw daw sa account ng DepEd noong February, April at July 2023. Isang Edward Fajarda na dati raw DepEd Special Disbursing Officer ang nagpupunta sa bangko at sa fire exit daw dumaraan dala ang pera. Gaya sa naunang testigo, unusual o kakaiba raw ang transaksyon ng DepEd para kay Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash. Opo, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita. Okay. Hindi nag-cross-examine ang depensa kay Constantino pero may tinanong sila kay Camposano. Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yun dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Sa susunod na linggo, itutuloy ang pagdinig. 3 witness ang ipapatawag. 2 sa kanila ay mula sa Commission on Audit at ang isa ay direktor ng House of Representatives. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Update na po tayo tungkol sa tax records ni Vice President Sara Duterte na dinala sa Senado ngayong umaga. Matapos ipasupina ng impeachment court. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, maaga nga nasa Senado ang ilang taga-BIR para ihatid ang ipinasumpina na tax record ni VP Sara Duterte. Ang record ng Mr. ng Vice na si Attorney Mans Carpio at nasa 19 na kumpanya. 2 red box yung nakita nating dala nila. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga taga-BIR. Formal naman na itong tinanggap, Connie, ng impeachment court sa pamamagitan ng clerk of court ng hukuman na si Attorney Renato Bantog. Sarado sa publiko ang pag-turnover ng mga dokumento. Magbabahagi na lamang daw ng larawan at video ang Senate Impeachment Court. Deadline din ngayon, Connie, ng pag-sumite ng records ng vice mula sa Anti-Money Laundering Council at mga banking institutions. At kanina rin ay ilang kinatawan ng mga bangko ang nasa Senado. Tumanggi rin silang magbigay ng anumang pahayag. May nakita rin tayo na ipinasok na 4 na box na hindi pa rin nagpakilala kung anong banking institution. Ayon naman, Connie, kay Kabataan Representative Renico, ang gusto raw masagot na tanong sa mga ipinasumpina na bank sa tax records ay ang makita ang full picture ng yaman ni VP Sara Duterte. Nasa Senado si Congresswoman Ko bilang bahagi ng due diligence ng House Prosecution Panel sa pag-turnover ng mga ipinasumpina ng dokumento. May tiwala raw sila sa impeachment court pero nais lamang nilang matiyak na nadala na sa Senado ang mga ipinasumpina ng dokumento at maobserbahan na nagagawa ang proseso ayon sa umiiral na rules. Wala raw informasyon sa ngayon si Ko kung may basbas na ba ng Pangulong Marcos na buksan ang tax records ni VP Sara pero anya nariyan man ang authorization o wala, naniniwala siyang may kapangyarihan ng impeachment court na tingnan ang mga dokumento na kinakailangan nila. Balik sa iyo, Connie. Ano ang gagawin at saan dadalhin ang mga makukuhang dokumento ng impeachment court, Ian? Well, Connie, yung impeachment court, sila na ngayon ang kahawak nito at magtatago. Sapagkat, Connie, sa ngayon, pinasumpina pa lamang ito, pero hindi pa nangangahulog ang ebidensya na kaagad ito. So, nasa kanila lamang posesyon ito para kapag kinailangan at may basbasa ng korte, ay pwede nilang makuha anytime. At ako, malaking tanong din dyan, kung may basbas na ba ang Pangulo na bulat-latin talaga itong tax records ni VP Sara. At tinanungan natin dyan si Congresswoman Ko, pero sabi niya, personally ay wala pa silang alam kung may pahintulot ng ba ang Pangulo ukol dyan. At we understand, Connie, na habang nag-uusap tayo ngayon, ay nagsasagawa pa rin ang mga proseso itong si Secretary Bantog, kasama yung ilang taga-bangko at ang impormasyong nakuha natin, hindi lang ngayong umaga may mag-submit na mga records, meron ding nakaschedule mamayang hapon dahil ginawa daw ng
clerk of court ay hindi pinagsabay-sabay itong schedule ng mga bangko para nga syempre ma-accommodate sila ng mas mabilis kung may specific time sila na schedule sa pagpunta dito sa Senado ko. Maraming salamat sa iyong update, Ian Cruz. May buwelta ang Malacanang sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na waste of time ang panonood ng State of the Nation address nitong Lunes. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon. Hindi pagrespeto sa institusyon. Sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layo ng SONA na ipaalam ang nagawa at gagawin pa ni Pangulong Bongbong Marcos para sa bansa. Mas madalian niyang manipulahin ang mga taong walang alam, kaya obligasyon ng mga Pilipino na alamin ang katotohanan. Nagpunta sa The Hague, Netherlands ang bise para sa dalawin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court. Huli kam sa Tuba, Benguet. Muntik nang mahagip ang kotseng yan sa Marcos Highway sa Barangay Badiwan nang mag-overshoot at bumangga sa drainage system ang isang truck. Ayon sa mga rumisponde sa lugar, nawala ng preno ang truck sa matarik na bahagi ng barangay. Naipit sa loob ang truck driver habang nakatalon agad palabas ang tatlo niyang kasamahan. Agad namang sinaklolohan ang sugatang biktima na isinugod sa ospital. Wala pa siyang pahayag. Sa iba pang balita, nagsampa ng ethics complaint ang isang women's rights group laban kay Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay po yan sa pag-post niya ng spliced video ni House Prosecutor Chel Diokno sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nakashare sa mismong official page ni Senator Judge Pia Cayetano ang videong ito ng diskusyon ng kapatid niyang si Senator Judge Alan Peter Cayetano at House Prosecutor Congressman Chel Diokno noong Day 7 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So anong makukuha natin, figure out all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet, hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din. Kinikwestiyon ng video na yan dahil misleading at mapanlin lang umano. Hindi raw buo at nakasplice o putol-putol ito kaya nawala sa konteksto ang sinabi ni Diokno. Kung papanoorin ang diskusyon sa paglilitis ng July 20, pinapaliwanag ni Diokno na may tuturing lamang na fishing expedition ang ginagawa ng prosecution kung hindi nito alam kung ano ang hinahanap na ebidensya. And yung tinutukoy po ninyong fishing expedition, yun ay maaring sabihin natin nangyari kung only if the party requesting the evidence or documents ay nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. In our case, I have to disagree that there was any sort of fishing expedition because based on what the Committee on Justice and later the plenary of the House found was sufficient, there was enough cause to proceed with the case. Naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee ang grupo ng women's rights advocates na Every Woman. Kasama sa grupo si dating Commission on Higher Education Chair Patricia Licuanan at University of the Philippines Professor Jean Franco. We encourage and we demand that there should be an investigation and if needed, there should be a sanction towards her action. Sa sulat na ibinigay ng Every Woman kay Senator Tito Soto, chairperson ng Senate Committee on Ethics at Privileges, sinabi nilang sa pagtanggal ng eksplanasyon ni Diokno na may tsak silang mga bank accounts na gustong ipasubpina, pinalabas daw ng senadora na humihingi ang prosekusyon ng record nang walang ebidensya. Naglagay pa raw ng text na nagbabaka sakali lang at wala mga ebidensya pero nag-aakusa na. Sabi pa ng Every Woman, paglabag daw ito sa tungkulin ni Cayetano bilang abogado at Senator Judge na kanyang pinanumpaan. At higit daw sa lahat, nakasisira ito sa kumpiyansa ng publiko sa impeachment court bilang patas at may integridad. Hinihingan pa namin ang reaksyon sa Senadora Cayetano. Bago ang paghahain ng reklamo laban sa kanya, natanong namin ang Senadora tungkol sa issue. Would you like to comment sa issue niyo kay Diokno? Why? Ma'am, walang comment sa Diokno? I mean, ma'am, sinasabi nila it's not being fair?
Nauna namang pinalagaan ni Jokno ang kontrobersyal na video at binigyang diin na hindi sila nagbabaka sakali lamang. Hindi yon yung sinabi ko nung nag-hearing kami. Hindi ako nagbabaka sakali lang. What took place in the hearing, yun dapat sana yung naging subject ng anumang post on social media. Ayon kay Ethics Committee Chair Soto, hiwalay daw ito sa impeachment court. Anything that has to do with the Senate, we will, as much as possible, will not allow it to be transgressing into the work of the impeachment. Even if these are actions stemming from... Okay, but if there are actions coming from a senator, it should be taken up in the Senate. As a senator yung judgment natin. Ayon sa Senate Impeachment Court, kung walang magbibigay ng manifestasyon tungkol dito sa korte, ay walang pwedeng maging aksyon ang korte. Ang prosecution ayaw daw husgahan ang pagpo-post ng senator judge pero aminadong nababahala sa umunoy spliced video. Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Pero nang tanungin kung magmamanifest sila sa impeachment court, kaugnay nito sabi ng prosecution, we're not asking anyone to voluntarily inhibit themselves. No? Again, ayaw namin mag-focus sa personalidad. No? Ang sa amin, ang concern namin dito, hindi para to put anyone on the spot dahil posible na mayroong valid explanation for this, no? Pwedeng clerical error, but let's give them the benefit of the doubt dahil gusto pa rin ho naming paniwalaan, nananalig kami, they will comply with their obligations under the oath that they took to observe impartiality. I don't comment on issues that are not involved. Hindi po ako yung taong makikisaw-saw sa mga issues. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA News. Tatlo ang patay kabilang ang isang batang lalaki sa aksidente sa barangay Panagtalan sa Maramag, Bukidnon. Base sa investigasyon ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang isang lalaki at anak niyang 3 taong gulang. Paliko ang motorsiklo sa isang kalsada nang biglang mabangga ng MPV na nakasunod sa kanila. Tumilapon ang mag-ama sa lakas ng impact. Dinala sila sa ospital pero binawian din ng buhay. Nasawi rin ang isang sakay ng MPV. Tumakas doon ang driver ng MPV hanggang sumuko kalaunan sa pulisya. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Wala pa siyang pahayag. Patay ang isang delivery rider sa ambush sa Rojas, Capiz. Ayon sa pulisya, sakay ng kanyang tricycle ang biktima na maghahatid ng parcel ng tambangan ng riding in tandem. Dead on the spot ang 22 anyos na rider matapos magtamo ng tama ng bala sa likod. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo sa krimen ang mistaken identity. Wala ring nawala sa pera at gamit ng biktima. Patuloy pa ang investigasyon at pagtukoy sa mga salarin. Nakiramay ang Philippine National Police sa pamilya ng naaksidenteng pulis sa Caloocan habang pauwi galing sa duty niya sa State of the Nation address nitong Lunes. Nakikiramay of course ang the entire Philippine National Police, lalo na ako, ang hepe ng PNP. We're looking after the moral and kapakanan ng bawat isa. Ang aayusin natin of course dyan is di kaukulang investigation. Sumunod, yung sinasabi nating recalibrate and or look at the deployment. Hindi naman totoong 24 hours na nandun siya sa kalsada. Ang pulis ay nasawi matapos magulungan ng 10-wheeler sa C3 Road. Sabi ng tiyahin ng pulis, galing sa 24-hour duty sa SONA ang biktima. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Nartates Jr., magsasagawa sila ng masusing investigasyon sa nangyari at nangako ng agarang tulong sa pamilya ng nasawing kabaro. Sabi naman ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, ang nangyari sa patrolman ay isang paalala na ang pangangalaga sa mga pulis ay hindi matatapos sa pagbibigay ng misyon. Sabi din daw, dapat din daw pangalagaan ang kanilang kaligtasan, kapakanan at kakayahang makabalik ng ligtas sa kanilang mga pamilya.
Aabante sa quarterfinals ng Mubadala DC Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Katulad po noong Wimbledon 2026, isang defending champion na naman ang kanyang tinalo ngayon. Nakaharap ni Alex si Filipino-Canadian Leylah Fernandez na nagkampiyon noong 2025 sa torneo. Nagwagi sa first set si Alex sa score na 6-2 hanggang umarangkada sa second set si Fernandez at lumamang sa score na 5-1. Nakahabol si Alex hanggang makuha ang panalo sa score na 7-6 sa second set. Sunod niyang makakaharap ang mananalo sa pagitan nina Polina Kudermetova ng Uzbekistan at Elina Svitolina ng Ukraine. I think I had definitely some tough moments in that match, and credits to Leylah. I think I'm super proud of how I fought and how I stayed in there. Sinaklolohan ng isang lifeguard ang isang batang lalaki sa isang beach sa California sa Amerika. Pero dahil sa malalakas na hampas ng alon, nahirapan ng lifeguard na hilahin ng bata pabalik sa dalampasigan. Doon na tumulong ang isa pang lifeguard at ilan pang lalaki. Hindi binitiwan ng mga lifeguard ang batang lalaki hanggang sa mailigtas nila. Ayon sa tagapagsalita ng California State Parks na nagbabantay sa beach, nasa maayos ng kalagayan ng bata at naiuwi na sa kanyang mga magulang. Sa iba pang balita, tinawag ni Vice President Sara Duterte na tuta ni Pangulong Bongbong Marcos at ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang International Criminal Court. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Bahagi yan ng talumpati ni VP Duterte sa harap ng mga Pilipino sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, nagsabwatan sina Trillanes at Marcos para ipadala sa ICC ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago yan, nabanggit ng bise ang pagkontra ng dating senador sa iba't ibang matataas na dating opisyal ng Pilipinas, pero nanahimik noong Aquino administration sa kabila ng iba't ibang issue tulad ng pork barrel scam. Anya, nananahimik si Trillanes kapag pabor sa kanyang interes ang tinawag ng bise na negosasyon. Dagdag pa ni VP Duterte, tuta ang ICC dahil wala na silang iba pang kaso bukod kay dating Pangulong Duterte. Batay sa website ng ICC, may 14 na nakabimbing kaso ang ICC. Susubukan po namin silang kuna ng pahayag, pati ang Malacanang at si Trillanes. Hawak na ng National Treasury ang mahigit 200 million pesos mula sa Bureau of Customs sa galing po sa mga isinubasta nilang luxury vehicle na kinumpiska sa POGO operators. Balitang hatid ni Von Aquino. 8,000 pesos. Mahigit 200 bilyong piso ang na-turn over ng Bureau of Customs sa National Treasury mula sa naibenta nitong 2 luxury cars na nakumpiska mula sa mga POGO operators. Ang isang 2017 Blue Bugatti Chiron na naisubasta sa halagang mahigit 101 million pesos. Ang isang 2019 Red Bugatti Chiron naman na isubasta sa halagang mahigit 103 million pesos. Nakalimang pagsubok na ito'y mabenta sa mas mahal na presyo nung una, 300 million plus, subalit base sa batas, meron tayong panuntunan na dapat kapag ito ay hindi na ibibenta sa tama at gusto nating halaga at a certain level, 15 to 20% pababa ng pababa hanggang ngayon, finally nabenta natin. Cars that are not used depreciate very fast and devalue very fast. We have to transform idle assets into revenues as fast as possible. The money that has been generated from the sale of the 2 Bugatti units will be put to good use. Ayon sa BOC, may mahigit 200 units pa na sasakyan ang isusubasta nila na nagkakahalaga ng 500 million pesos. Ipinag-utos naman ng DOF sa BOC na pabilisin ang pagproseso sa mga papeles nito para maibenta na. Yung may-ari na 2 luxury car na naisubasta na at large pa raw ayon sa BOC. Kinasuhan na rin umano nila ang 4 nilang tauhan at mayroon pa anyang kakasuhan habang gumugulong ang investigasyon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Pumalag ang Malacanang sa pahayag ng Senador Alan Peter Cayetano na tila may selective justice
ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona nitong Martes, may tuturing daw na political prisoners ang kapwa minority senators na sina Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Kinwestiyon ni Cayetano kung bakit hindi pinapayagang magpiyansa ang dalawa para makalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Resulta naman daw ng anyay kawalan ng hustisya ang pagtatago ni Senador Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sagot ng Malacanang, korte ang nagpapasya sa mga kaso ni Estrada at Marcoleta at hindi si Cayetano. Iba ang kanyang pananaw, iba rin naman ang pananaw ng mga korte. So kung ano man ang mga kanyang binanggit, kung yan ang paniwala niya political motivation, maaari naman po siguro siyang tumayo na lawyer sa dalawa para ito'y mapatunayan. But definitely, may mga ebidensyang nakita at yung dalawa po na senador, ay maaari naman nila itong pasinungalingan habang sila po ang magbibigay ng kanilang depensa. Kaugnay sa investigasyon at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga anumalyang flood control projects at iba pang issue, kausapin natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo, mangungumusta lang po kami sa mga investigasyon at pagpapanagot sa mga personalidad tungkol sa flood control anomaly. Ilan na po ang nakasuhan at ilan pa yung ongoing ang investigasyon? Unang-una po, uulitin nga po natin ang sinabi ng ating Pangulo nung Lunes, nung siya'y nagsona. Nakitang-kita po yung sinseridad ng ating Pangulo na talagang yung kanyang sinabi simula nung nakaraang taon na kailangan panagutin lahat ng mga dapat managot, talagang siniseryoso ng buong gobyerno. Sabi nga niya, kung ang ebidensya ay naman, kahit nakamag-anak niya, kahit yung pinsan niya, ang dating speaker, kahit sino pa, basta kung saan po ang ebidensya, doon tayo pupunta. At ito nga po, nandito na tayo ngayon, sunod-sunod na rin po ang naging anunsyo ng ating sunod-sunod na rin po ang mga panibagong mga kasong fina-file at marami pa pong ifa-file sa mga susunod na araw, susunod na linggo, susunod na buwan, kasama na rin po yung pag-anunsyo ng pagfa-file ng mga kaso laban sa dating Speaker of the House na pinsan mismo. May mga... Nung sinabi niya, nung sinabi nga niya na hindi siya pangulo ng kanyang pamilya o ng kanyang pinsan at pangulo siya ng lahat, nakikita na po natin ngayon yon. So umaabot na po tayo ng mahigit 40 na nakasuhan at na aresto na. Kasama na rin po dyan yung dati mismong DPWH Secretary ng ating Pangulo mismo. Kaya pinapakita po nito talaga na wala pong sisinuhin ng ating gobyerno kung saan ang ebidensya, doon po tayo papunta. May mga bagong ebidensya pa ba kayo na didiscover ngayon? Tuloy-tuloy po ang coordination natin sa Ombudsman, tuloy-tuloy po ang pagsusumiti natin ng mga dokumento. Pero po pagkatiwalaan po natin ang ating Ombudsman na sa kanyang pagsusuri ng ebidensya, magfa-file siya ng mga kaso na talagang nakikitang klarong-klarong ebidensya at matibay ang ebidensya. Nabanggit niyo po yung pinsan ng Pangulo, nasa Ombudsman na yung kaso. So kayo rin po naghihintay na lang kung kakasuhan nga ang dating House Speaker. Tingin ko po, hindi na po tanong kung kakasuhan o hindi. Ang tanong na lang po kung kailan. At nagsabi na po ang Ombudsman ng mga nakaraang linggo na malapit na po ito. So, may proseso po tayo, ina-update po tayo lagi ng ating Ombudsman. Abangan na lang po natin. Pinaimbestigahan din po ni Senador Ping Lacson yung maanumalya umanong flood control project sa Taguig. Ano po magiging papel dito ng DPWH? At meron po ba rin kayong ganitong impormasyon? Sa akin pong pagkakaalam, isinumuti na po ni Senator Lacson ang kanyang mga nakalap na ebidensya sa Ombudsman. At ang Ombudsman naman po at ang DPWH tuloy-tuloy po ang pag-uusap kapag may kailangan dokumento para dagdagan ng ebidensya. Yan po tuloy-tuloy namin ibinibigay sa ating Ombudsman. Whether yan sa Taguig, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, basta po kailangan ng dagdag na impormasyon ng Ombudsman. Tayo po ay nagko-cooperate sa kanya. Pero aware po ba kayo dito sa isiniwalat ni Senador Ping Lacson? Nababasa ko lang po, yung lumabas din sa media, no? Pero kung kinakailangan po ng dagdag na dokumento, handa po lagi ang DPWH dyan. At ano naman po yung detalye ng natuklasan yung napabayaang dike sa Davao na 2019 pa dapat natapos?
Alam niyo, nasa Davao, inutusan po ako ng ating Pangulo na maiwan sa Davao. Dahil nga po grabe ho yung bahang pangyayari nung nakaraang linggo. No? Ang nakakalungkot dyan, Rafi, no, ito nakikita nyo ngayon sa video, hindi nga umuulan sa Davao noon eh. No, umuulan sa bundok. Pero rumagasa yung tubig mula sa bundok pababa dito sa Talomo River. No, at ang dami pong mga kababayan natin ang napirwisyo. At sila po mismo ang nagsabi sa akin kahapon na noong 2019 nagkaroon na ng ganitong pangyayari. Pero wala daw silang nakitang pagbabago, wala silang nakitang ginawa sa area na yan. So, ang gagawin po natin yan ngayon na agaran, i-dredge po natin yung nakikita yung ilog kasi grabe na ang siltation dyan. No? Wala pong dredging na nangyari dyan. Ang sabi sa akin ng mga residente, lampas ng 10 taon, wala po silang nakitang dredging dyan. At meron pong mataas na dike dyan na hindi tinuloy. No? So yun po, itataas din po natin yung mga area na tinamaan ng matindi itong nakaraang pagbaha para po makita naman ng mga kababayan natin na ang gobyerno umaaksyon agad. No? At hindi tayo maghihintay ulit ng 7-8 taon bago ito. At the same time, meron pong 2023 master plan na hindi pa nai-implement. Ito naman ay mga dam sa Talomo River, pero dun sa bandang bundok na hindi pa rin nai-implement yan. Yan din ay aaralin natin at i-implement na rin natin. Yun po ba mga dredging na... Balikan ko po yan, Rafi, no, habang ginagawa hanggat matapos yung ating gagawing intervention para naman magkaroon naman ng konting kumpiyansa yung mga kababayan natin dyan na hindi na mangyayari ito ulit. Yung dredging po ba sa mga ganyang ilog, nakasalalay lang ba sa DPWH? Opo, dapat po yan taon-taon ginagawa. Unfortunately, hindi ginagawa. No? 10 taon wala na walang dredging na nakita dyan yung mga kababayan natin. So, kailangan ganun din ang gagawin natin sa Jensan. Yung nakita ko sa binaha sa Jensan itong nakaraang linggo. Kailangan ding mag-dredging doon. No? So tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho natin dyan ngayon. Secretary, ano po yung pruweba nyo na walang anomalya doon sa pagpapatayo naman ng sports facility sa Tarlac para sa 2019 Southeast Asian Games? Alam mo, kung titignan po ng mga kababayan natin dyan, napakaganda po at world-class po yung mga facilities na yan. No, yan, nakikita nyo ngayon. No? Yan ang mga facilities na kailangan ginagawa ng gobyerno para sa mga kababayan natin. World-class, maayos, hindi overpriced. No, at yan po, kampante kami dyan dahil ang ombudsman mismo, dinismiss na yan ng 2021 pa. At kung meron pang mga dagdag na kailangan pagrebisa, open po tayo dyan dahil kampante po tayo dyan. Very quickly, may idea po ba kayo kung ano yung nakita ng NBI para muling buksan yung investigasyon dito? Hindi ko po alam. No? Pero ang pagkakaalam ko po, yung nagsabi na rin ng NBI na as far as yung construction ng facilities, nakita na nila yung dismissal ng ombudsman ng 2021 pa. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. God bless po. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Yan po si DPWH Secretary Vince Dizon. Bago ang kanilang much-awaited performance sa Lollapalooza 2026, nagpatikim muna ng killer dance moves ang P-Pop Kings SB19 sa Global Spin Live. Napuno ng hiyawan ng Grammy Museum sa Los Angeles, California sa Amerika nang i-perform ng grupo ang kanilang hits na Gento at Wakas. Sumalang din ang grupo sa question and answer portion kung saan pinag-usapan ang kanilang career at istorya sa likod ng kanilang mga kanta. Kasunod niya, nag-ceremonial first pitch si SB19 member Josh sa baseball game ng Chicago White Sox at New York Yankees sa Chicago, Illinois. Para naman sa mga Team Pinas na 18. Good news dahil mag-host bukas ng watch party ang Department of Tourism ng Lollapalooza performance ng SB19. Kabilang dyan ang Rizal Park, open-air auditorium sa Maynila. May bagong aabangan kay Sparkle star Will Ashley. Kwento ni Will sa akin na record na niya ang first single niya na entitled Paborito. Siya raw mismo ang nagsulat ng kanta at nagkaroon daw siya ng collaborations. Last year niya sinulat ang kanta after maging housemate sa PBB. Chika pa ni Will, maraming makakarelate sa kanyang kanta na tumatalakay sa
paborito ng sinuman. Super excited ako sa song na to kasi very special din siya sa akin since it's my first talaga sinulat na kanta. Itong song naman na to very Gen Z siya. Usual na mga sinasabi ng mga kaedaran ko sa mga minamahal nila. Yan po ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Sama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.